One, two, three, funk it. My darling, I love you, 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 I love Hey guys! Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga ganap ko dito sa Baguio and kung ano yung experience ko sa solo living ko here in Baguio. So yeah, first thing first is naglilinis ako. Hindi siya everything, pero depende kung sobrang kalat na. And since may time ako kasi I have a work and it's a PM shift, so meron pa akong time para maglinis in the morning. So, ayan. So, story time lang din kung ba't mas pinili ko mag-solo room dito sa Baguio or mag-rent ng solo because gusto ko lang ng peace of mind talaga. Kasi natry ko na yung may kasama and hindi ko siya mare-recommend kung hindi ka sanay sa mga madaming tao, ganun, or syempre working ka na, so kailangan mo ng comfortable na place and nire-respeto yung time mo. Syempre may mga graveyard shift na dyan, depende sa work na papasukan mo and mas gusto mo talaga ng mas mahabang pahinga. So I decided na mag-solo na lang para mas peaceful and less away, ganun. So, ayan, mas napansin ko din naman na mas naging okay ako nung nag-solo ako. And nakaka-excite na umuwi galing work and after grocery, ganun. Syempre, solo mo lang, so hindi ka mahiya kung may bisita ka since solo mo lang naman yung place. And highly recommended siya, pero it depends sa budget mo, ganun, kasi it's so expensive talaga na mag-rent ng solo dito sa Baguio. But for me, kasi kailangan ko talaga ng number one peace of mind since nasa work ka na and after work kailangan mo ng pahinga, ganun, ng peace. So, for me, naging convenient siya sa akin since mas naging maayos yung lifestyle ko. Hindi naman, parang mas naging okay ako, ganun. And, share ko lang din, itong nire-rent ko is may CR na siya. So, good for me na rin na nakahanap ako ng solo CR para sana mas hygienic siya kasi pag madami, na-try ko na din kasi yung common CR yung na-rent ko. So, solo room lang talaga. Yung na-rent. Ano ba? Yung common CR, common kitchen. Pero dito naman is common kitchen lang. So, for me, okay lang siya since hindi naman kami masyado nagkikita-kita. And 4 lang kami sa buong bahay. Tsaka estudyante yung mga kasama ko. So, okay lang for me. Kasi hindi naman kami din ganun nagkikita-kita dito. And may kanya-kanya din naman kasi kami yung kwarto. So, yeah. Okay lang siya sa akin. And maluwag yung place ko ngayon kumpara sa dati kasi sobrang sigip nun. And mas mahal yun compared dito. Na-mention ko kanina na na-try ko na yung mag-rent sa isang room na may kasama, and kung ikukumpara ko yung noon at saka ngayon, okay ako ngayon since ito nga nakakapaglinis ako ng matiwasay kasi dati hindi talaga, parang kasi patamaran kapag may kasama ka, ganun. So yun, hindi ako comfortable masyado maglinis kasi nga parang hindi naman iniingatan ng mga ibang kasama mo. And ngayon
since mag-isa ko lang, kapag naglilinis ako, ganun, ang sarap niyang uwian, lalo na pag ganyan yung shift ko, PM. Kasi ang out ko niyan is nasa 10 p.m. na. So, pag uwi ko, parang antok na antok ka na, ganun. So, ayun, convenient siya sa akin since nakakapagpahinga ako ng maayos. And knowing na may graveyard ako, kailangan ko din ng peaceful or mas tahimik na lugar since mag-isa ko lang sa room. So, mas okay siya sa akin kasi nga, walang nagugulo or wala kang naririnig na ibang tao, ganun. So, yeah. Story time lang din kung paano ko nakuha yung boarding na to or yung room. Hindi talaga ito yung solo room na kukunin ko. Merong malapit sa workplace ko. Pero ang problema is, tinake for granted ko siya kasi malayo nga sa town. So, sabi ko na wala mag-rent, gano'n, knowing na malapit yun sa hotel na pinag-workan ko. And kasagsagan din ng mga OJT, gano'n. So, may nauna nag-rent sa akin. And upon asking sa kanila is may water problem. So, good for me na hindi ko na din siya na-rent. Although, mas mura doon ng mga a little bit lang. Pero, mas okay dito and mas malawak. Mas malinis din. And, buong bahay to pero isang bahay is apat kami. So, sa basement kami ng isang babae. And tig-isa kami ng CR. So, mas okay siya for me and mas tahimik kasi yun is malaking bahay yun. So, ang daming borders kasi sa first floor pa lang niya is napakadami ng rooms. Pagpasok mo pa lang is nasa 3 to 4 rooms na ata siya and may mga papasok-pasok pa siya. So, mas madami talagang tao dun and feeling ko mas may ingay dun. So, yeah, good for me na ito yung na-rent ko. So, matatapos na kasi yung kontrata ko dun sa isang room na nirent ko malapit sa town, here sa Baguio. So, medyo nag-aalangan na ako kasi may staff house din kami. So, if ever na hindi ako makahanap, baka sa staff house ako magstay. And I'm praying na sana hindi kasi masyado nga crowded dun. So, hindi ko talaga siya gusto. So, nag-post ako sa mga page and luckily may nag-reply which is yung landlord ko today. Anong today? Yung landlord ko ngayon. So, sa post guys nakalagay na ilagay or i-drop yung number nila and din-drop naman niya. So, tinawagan ko siya, ganon. And ang gusto niya is mag-down ako agad nang hindi ko nakikita yung mismong room. So, parang feeling ko is scam, ganon. And gusto niya is puntahan ko na siya agad-agad. Pero parang hindi siya maintindihan kasi pupunta pa daw siyang town, ganun, wala pa daw siya sa bahay. So, parang feeling ko is scam siya. So, 50-50 pa ako that time. Pero, nung na-confirm na is pinuntahan na namin siya. And ang ganda nga niya. So, ang lawak niya compared sa dati. Kaya, kinuha ko na rin. Nag-down payment na rin ako nun sa kanya para ma-lock na talaga to. And yun, excited, parang binibilang ko na lang din yung araw dun sa boarding house ko dati. Tsaka yun, nung mga unang gabi ko dito hindi ako sanay since queen size bed ata to and yung nire-rent ko dati isa sa single bed lang talaga siya. So medyo naninibago ako at hindi ako makatulog ng maayos pero yeah, hanggang sa naging comfortable na rin ako. So, yeah. Matatapos na yung video. So, mag-i-sleep na ang babae dyan. Hindi na para magkachichiburetche pa siya dyan. Ayan. So, I hope you enjoyed this video and see you on my next one, guys. Bye!